Eksakto yung punto, 6:02. Humahataw, humahadanggan, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi mag-uudyok ng digmaan ang Pilipinas sa alinmang bansa. Kahit na ipinagtatanggol at naninindigan tayo sa issue ng West Philippine Sea. Muling iginiit ng Pangulo na ang Pangulong Bongbong Marcos na ang Pilipinas ay patuloy na maghahangad ng mapayapang paraan sa paglutas ng mga issue sa West Philippine Sea. Ngunit ang pagiging kalmado ay hindi dapat ituring na pagpaparaya sa sinumang dayuhan. Binigyang diin po ng Pangulo na hindi tayo matatakot o maaapi ng sinuman at makikita sa kasaysayan na hindi sumusuko ang mga Pilipino sa mga dayuhang makapangyarihan. Samantala, binigyan ng Pangulo ng medalya ang 80 sundalo na nakibahagi sa resupply mission at hinimok silang patuloy na gampanan ng tungkulin sa pagtatanggol sa bansa kahit ang sitwasyon ay mapanganib. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Magandang morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Ano ba ito? Black Monday? Kayo ba yung nasa Black Monday? Parang black yung itsura sa TV. Oo, sa Ako kahit kasi, na dark green. To dark green. Pero sa TV parang black lahat no. Oo nga, no. Etong sa akin sa loob ko ay dark blue Dark naman. blue, tapos ang jacket mo ay black. Yun. Pero kaya sa TV parang parang tayo nagluluksa. Oo nga. Si Mother ay naka-black din. Naka-black din. Ayan oh. Hindi, yung iba naman kaya nagbablack. Si John naka-black din. Ayan oh. Oo. So naka-black pero sabi nga black is beautiful. Ayan. How is your weekend, mga kababayan? Kumusta ang mga taga QC at mga dumadaan dyan sa circle? Dumaan sa circle noong Sabado na na-traffic! Ang daming mga nakausap ako na mga naglakad na lang talaga. Grabe, no? Sa tindi na naging traffic dyan. Ang dami palang attendees dyan. Ang dami, mahigit Sa 200,000 daw. Diyan ho sa Pride Day. Bagamat Saturday ho yun. Ayan, tinan nyo na. Saturday yun, pero ang tawag nila Friday. Yes. Tama. Tama. Dahil every day is a Pride Day. Yeah. Yan. Hindi dahil sa umulan, Wala, natigil na lahat ng activities nung gabi. pero hindi pa rin napigil ang tao kahit hapon pa lang umuulan Pero doon mo makikita kung batsero, ito usapang politika, no? Usapang politika
na napakarami pong LGBT sa Pilipinas ngayon. Napakarami. Ano? Pero hindi nakakapagpanalo ng sa party party list. list. Dahil Naalala dati mo yung meron sila. ladlad, yung Oo. ladlad hindi manalo-nalo eh. Ba't kaya ano? Oo. Baka naman sa mga susunod na Baka nahati kasi may kanya-kanya ding preference yung iba. Ah. Ayaw nila ilagay sa isang basket ang kanilang iklog. Ayun. Dahil, tapos sa iba rin naman, may mga kandidato ring miyembro rin ng LGBT. Oo. Merong mga lantad, merong Tama. mga Ladlad. Merong may lantad, mga- may ladlad. may sekreto. May Nasa closet. Nasa closet pa. Ang tawag sa kanila, closet king. And queen. Ay, nako. Kumusta kayo mga kababayan? Yung mga, nako, tintindi. Akong batsero'y nakasaksi. Ako'y naging isang saksi! Sa awayan sa Pasada. group chat. Group Hindi, sa chat. group chat. Group chat, oo. Na may kinalaman dyan sa West Philippine Sea. Meron pang meron naghamunan ng ganun? barilan. Ganun? O ano daw, saksakan. Grabe. At merong mga tinanggal na lang sa group chat. Oo. Yung tinanggal ng admin Tinanggal ng wag admin. kasi toxic. To de-escalate the situation. Ay, ganun naman eh. Kailangan naman may de-escalation kung batsero. Oo. Pag mainit na, dapat meron ng kikilos para pumalma para ang hindi sitwasyon. humantong sa mas delikadong sitwasyon. Tulad doon ng ginagawa natin dyan sa West Philippine Sea. May mga pumupuna akong batsero dito sa naging pahayag ng Malacanang, yung naging pagtuturing daw po ng Malacanang, lalo na ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na itong nangyari dyan sa West Philippine Sea ay isa lang misunderstanding and or accident. Oh. Aksidente nga lang ba 'yon? Mahirap sabihin, mahirap i-classify na aksidente yung lang. pagkakaputol ng daliri nung Tsaka yung pagsampa. Yung pagkakaputol muna ng daliri, mukhang yun ang reference dun sa aksidente. Sa aksidente. Aksidenteng naputol yung daliri. Aksidente dahil nga pero yung buong pangyayari. Ewan ko kung paano natin i-classify yun o i-describe as a mere accident. Oo. Matagal nang may misunderstanding diyan. Matagal nang merong given na yun eh. Sitwasyon ho dyan. Kaya lang, iba na ho talaga itong nangyayari dyan. At kung tayo mismo ang kumbaga parang downplay natin tayo mismo sa ating sarili yung pangyayari, baka samantalahin naman tayo ng China. Na tuwing kikilos sila dyan, sasabihin niya, aksidente, misunderstanding. Aksidente lang ho ito. At tapos sila naman ang napaka-agresibo. Ang pinakamatindi dyan, kung aalisin pa ba natin yung BRP Sierra Madre doon, wag naman sana. Wag naman sana umabot sa ganun. Yun ang pinakamalaking pagkakamali na pwede natin gawin. At tandaan ninyo, nangyari na yan. Diyan sa Escalbolo Shoal. Di ba? Nung tayo ay nagmabait, sinamantala. Pumayag tayo na parang alis muna tayo lahat alis muna tayo lahat para ma-diffuse ang tension. Nung pala tayo lang umalis. Tayo lang umalis, kumbatsero. Nako. Alam mo ba yung pinag-aawayan sa mga group chat na yan? Yun nga, yung proxy war daw ito ng Amerika at ng China. May ganun. Laging ganun. Actually, kumbatsero, pag merong isang nabasa nga ako statement na isang dating Chief of Staff ng Philippine Marine Corps na talagang galit na galit sa mga kilos ng administrasyon ngayon. Na dahil parang yun din ang paniwala niya, proxy war. Yun na nga. Yung mga ganun Kaya at ang ganung mga damdamin, kumbatsero, hindi natin maiaalis sa lahat ng Pilipino na magkakaiba tayo ng pananaw dito. Lamang kumbatsero, wag naman sanang dumating ang punto na para bagang ang kinakampihan na natin ang dayuhan. Ayun na nga. At ang sarili nating interes ay atin ang Yun tinatalikuran. na nga. At yan ang pinakamasamang magiging imahe na naman ng Pilipinas. Na ang mga Pilipino, kahit na ang pinag-uusapan ay sovereignty and territory,
Hindi pa rin magkaisa. Hindi magkaisa. Naku po. Ang babasyero ng bayan ng bayan. Katanying Jerry. Pero ngayong araw na to ay magkakaroon daw po ng legal na water cannon sa Maynila at sa San Juan. Ayan. Pati ba sa Maynila? Nambabasa, merong basaan na ba? Nambabasa na rin yata dito sa Maynila. Wata-wata. Oo, Baka wata-wata. hindi nakapagtataka na mayroong nag-improvise dyan ng water cannon. Water cannon. Gagayahin ng Oo, China. Oo. Kaya mag-iingat po kayo yung sa mga dadaan dyan, kahit na halimbawa hindi kayo taga San Juan. Oo. Pero yung jeep ninyong Sinasakyan. sinasakyan ay dadaan ng San Juan o alinmang parte ng San Juan. Careful. Naranasan ko na yan. Ganun ba? Ako ay nakaranas na ng ganyan. Pumasok akong basang-basa. Basang-basa. Kahit di umuulan. Dahil yung nasakyan ko ay na jeep nasabuyan ng tubig. Hindi ka na masasabuyan sa mukha kapag nakasakay ka sa jeep. Alam mo ang gagawin? Ang bubuhusan yung upuan. Yung upuan. Oo. Di ba? Nakatarapal ka na. May tarapal ng ganon. Iaangat yun. Tsaka bubuhusan ng ganon yung Yung upuan. Yung likod mong ganyan. Ayun. Ano? Likod hanggang puwet mo. Hanggang puwetan, Yung ano? pantalon mo, basa. Wag lang sana yung ginagawa nung iba. May manluloko eh. Na galing yung sa kanal. maduduming tubig ang wag ganon. sinasaboy eh. Nagkaroon na sana yata ng batas dyan, kumbatsero. Republic Act 97005. Bakit 1997? Hindi naman. Iginawa pa ng Ginawa batas pa yan. ng batas. Hindi, ordinansa yata. Ordinansa. Ordinansa. Maayos naman. Para everybody happy. Pati yung mababasa, hindi naman magagalit. Di ba? Siyempre, kasi pwede namang mag-celebrate na happy lahat eh. Oo. Kaya lang kapag ka nag-celebrate ka, masayang-masaya ka kasi suklam na suklam sa iyo yung kapwa mo. Paano mo naman At away yun. Talaga. Away yun. Lalo na, tapos mambabato ka ng ice tubig. Di ba? Ano kung tigas nun? Nakalimutan mo na mayroon pa palang buo-buo May doon. buo yun. May buo sigurado, may masakit nabuo doon. yun. Wag. Mamaya ho, sisilipin natin ang Wata Wata Festival dyan sa San Juan. Jerry Baca at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Tinitingnan ko kung batsero yung event kagabi dyan sa Maynila. Yung may kinalaman to kung batsero sa rehabilitation ng Pasig River. Yung phase 2 ng Esplanade. Oo, ang ganda kung batsero. Parang napunta ka na ba? Nadaanan ko lang minsan, naispatan ko lang. Ngayon, meron ng pinasinayaang kahapo kagabi na Phase 1C. Ito yung Phase 1C ng Pasig River Urban Development Project Showcase Area. So, kwanto parang may yung una niyan yung andito sa may ano bang part yan? Binondo. Yung Esplanade. Esplanade. Yan bang phase 2 saan? Ito po yung isa pang 500 meters na showcase area ng Pasig River Urban Development Project sa Manila Old Downtown segment. So doon pa rin magkakarugtong. Dinugtungan lang ng another 500 meters. So kinukonekta po ng karagdagang 250 meters esplanade ng Phase 1C ang nasa Jones Bridge. Ayun, Jones Bridge. Yung maganda, kaya maganda Jones Bridge ngayon eh. Papuntang Plaza Mexico at Fort Santiago sa Intramuros. Ayun, kaya pala andun din si bukod kay President, si First Lady, nasa pagitan nila si Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar. Kabe-birthday lang yan nung June 19. Yan po. Maganda po. Sana mapuntahan natin yan minsan para kumbaga meron tayong experience, personal experience. Kasi pagka nabuo yan, pag napaganda ito, hindi lang pasyalan kung batsero meron silang binabanggit na bukod sa tourism, yung economic activity. Dahil andyan ng mga lagyan ng establishments yan, at yung pong transportation gamit ang Pasig River. Mapapaayos na yung sana nga malinis. Yun ang una dapat malinis ng gusto yung Ilog Pasig. Yung amoy kung batsero matigil ang mga nagtatapo ng basura dyan. Kaya yung mga nakatira po sa along Pasig River, pasensya na po pero mukhang kailangan na po talagang
lumisan diyan eh. Oo. Yung Wag mga naman wag niyo naninirahan naman dyan sa itatapon sa malayo na Hindi. Meron na ngayong may mga in-city housing. housing. Ayun. At parang kabutihan na magsusulputan sa mga susunod na panahon. At kayo'y yung mga dating squatter, sa nakita ho naming mga plano, yung mga dating squatter, makakatira sa kondominium. Condominium. Mala kondominium na tirahan. Saan ka? Pwede yung mga Saan ka high pa? rise to no? Oo. Mga Hindi yung medium itatapon sa Palayan City, sa San Jose del Monte, gano'n, kung saan-saan. Kasi dati gano'n eh. Di ba? Kung saan-saan malalayong lugar ginagawa ang housing, ang trabaho ng mga beneficiaries andito sa Metro Manila. Dapat talaga in-city relocation. Ayan. Ayos. Oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. ACS Balita. Silvanas pasok sa 50 best cookies in the world ng Taste Atlas. Rocketry team ng Ateneo de Davao University matagumpay na naglunsad ng rocket sa kompetisyon sa Amerika. Pinakamalaking hotel sa bansa pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos, inaasahang magbibigay ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. 29 pesos kada kilo ng bigas mabibili na sa susunod na buwan. 6 na bata na rescue sa 2 naarestong kidnapper sa Pasig. Isang taong gulang na sanggol patay nang mahulog sa balon sa Negros Occidental. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:26 ang ating oras sa ating good news. ACS Good News. Ang pride and joy ng mga taga Dumaguete na delicacy ay nakakuha ng pagkilala dahil ang sikat na Silvanas ay nakapasok sa 50 best cookies in the world ng Taste Atlas. Sa picture pa lang naman talaga nakakapagtakam na Tatakamin ka niya. Parang kahit may diabetes ka mapapakain. Hindi, pwede ka. naman yan pagka nagkape ka, Talaga? yung wala ng sugar. Talaga? yung Pinalakas mo pa loob mo, ha? Black lang, black. Nagtakam ka ng husto talaga, no? Kaya idinidepensa mo, Ayun, ang sarap naman talaga ng Silvanas. Black coffee. Oo. Black coffee, wala sugar, Oh, as no in sugar. No sugar. Saka kumagat ka lang ng isa, yung gano'n, yung isa yun. Ayun, tulad isang nun. Kagat Isang lang na kagat gano'n, lang. Isang kagat. Pwede na. Nako, talaga naman. Ayon po sa Taste Atlas, ang Filipino delicacy na Silvanas ay pumasok sa ika-25 mula sa 50 global cookies na may rating na 4 mula sa 5 stars. Nanguna sa listahan ang Petticoat Tales, isang klasikong Scottish shortbread cookie. Pasok din ang South American Alfajores, Dulce de Leche sandwich cookies, ang Holland's Stroopwafel, France's macaroons, speculas at ang chocolate chip cookie ng Amerika. Inilarawan ng Taste Atlas ang Silvanas na isang frozen cookie sandwich. Yes. Oo nga Sarap naman. yan. Yung Sarap yan. malamig, ano? Kilala bilang snack version ng Sans Rival na ang eto bang Sans Rival Para hindi atin yan, baka sa iba yan. ba't nandito madalas ako makakain dito niyan? Ginaya lang natin. Saka yung isa sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, nasa borderline na raw siya ng diabetes. Kaya sinabihan siya ng doktor niya, umiwas na sa sugar. Sugar. So ang ginawa niya, nag-black coffee na lang siya pero nasa foreground na gano'n yung braso de Mercedes. Ayun, braso de Mercedes. Sans Rival. Ayan, mga hindi ata atin yan Tsaka mag-anak, lalo na itsura. Iba naman yung Mango Bravo, ano? Iba naman. Hindi, may isa pa ako nakikita Puro matamis na mga cake na may mga nuts din.
cake, nuts. Oh, may mga nuts na parang ganyan din na itsura. Oo, meron din yan. nga. Oo, yung parang San Gusto mo, Sribal igagawa nga. kita kung anong gusto mo. Oo nga pala. Yung parang San Sribal nga ang Parang dating. San Sribal. Oh. Ayun. Sige, gagawa ako ng Katunyings parang San Sribal. Ayan. So sa Dumaguete pala galing itong Silvanas. Yes. Kasi ang dami na rin dito niyan eh. Dito na rin ginagawa Yan ang sa origin. Metro Manila. Yan ang origin niyan. Ayan, sa Dumaguete. Ayan. Ayan. Oh. Ay, mga taga Dumaguete. Mayong buntag. Kaninyong tanan. Mata na mabudiha. Gising Gising na na ba ba kayo? Kain na tayo ng Silvanas. Alas 6:29 na po ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Gumawa ng kasaysayan ang rocketry team ng Ateneo de Davao University matapos ang matagumpay na paglulunsad ng rocket Seaball sa Spaceport America Cup sa New Mexico, USA. Isinabak po ng Aeronautical Engineering students ang kanilang hybrid rocket Seaball sa 10K commercially off-the-shelf category. Ang Ateneo de Davao University team ang unang kinatawan ng Pilipinas na sumabak sa Intercollegiate Rocket Engineering Competition mula noong pong June 17 hanggang 22. 1,700 na estudyante mula sa 200 universidad sa Amerika at 20 pang bansa ang lumahok sa nasabing kompetisyon. Galing, galing. Alas 6:30 ang ating oras. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na papalo pa ang turismo ng bansa matapos pasinayaan ang pinakamalaking hotel development sa Pilipinas. Ito raw yung Grand Westside Hotel sa Parañaque. Opo. Ayon sa Pangulo, inaasahang makakalikha rin ang 19 na palapag na establishmento ng 20,000 jobs sa mga susunod na taon. Ano pangalan ng hotel? Grand Westside Hotel. Grand Westside Hotel. Oo. Saan banda Parañaque kaya yan? daw eh. Baka dito Baka yan. dito lang. Magkakatabi lang din sa Mua. Soler, gano'n. Oo, ayan. Oo. Pero 19 floors lang, tama ba, Mother? Mababa lang ito. pero malapad siguro. Baka malapad. Oo. Karaniwan dito lang sa yung Soler lang sa QC nasa ano na yun eh. Taas 40 floor na yun eh. Floors, oo nga, no? Umaasa ang Pangulo na malaki ang maiaambag ng nasabing 1,530 room hotels ng Mega World Corporation ni Kevin Tan sa bagong Pilipinas. Mega World pala. Mega World pala ito. Matatagpuan ang 2 torre ng Grand Westside sa Entertainment City na malapit lang sa Ninoy Aquino International Airport. Yun nga. Doon nga pala. It is an important addition to the company's impressive lineup of prestigious development projects, as well as to Philippine tourism and hence to our economy. Thanks to this hotel, we can do more. Not only can we accommodate the resurging number of local and international tourists coming to this side of Metro Manila, but we can also expect our entertainment city to become better known and even more distinguished, elevating its status to more potential visitors in the coming years. Ayun. So gagawin pa lang pala yun, ano? Gawa na. Yun na. Yun na ba yun? Yun na, yun na. Yun na mismo. Yun na pala yun. Pagbaba mo dun sa airport, Hindi man lang tayo nasabihan na may gagawing ganyan. Ano? Oo, dapat na. Nakapagbenta man lang naman ng pagkain ng construction worker. Nakapaglagay man lang ng sa malamig dun sa may harapan. Ano? Nakita niyo kung gaano kalaking bagay pag may Ayun na construction pala. po. Ano? Oo. Pag may construction, buhay na buhay talaga eh. Kasi Yung- nanganganak ng ibang mga pagkakakitaan. Tama ka, may nagtitinda lang ng sa malamig dyan. May ng, nagtitinda ng barbecue, barbecue. ng banana queue. Ayan, yung Ayun, pagkain na Tubig. tanghalian. Tubig, Ayan. lahat. Ang dami-dami. At syempre, sa dulo, sa bandang gabi, isang tagay sa tagumpay. 6:33 Sabihin na. nila kay Emperador, sabi nila kay. Sila din may-ari nun eh. Oo. Yung Mega World eh. Yung Oo. Emperador. Oh, tama. Sila din yon. Mm. Simula po sa susunod na buwan, makakabili na ng 29 pesos kada Ayan. kilo ng bigas Mm. sa mga Kadiwa store. Kasabay ang paglulunsad ng trial period para sa pagbebenta nito sa mas murang halaga. Dati na may 29 sa Kadiwa. Dati na. Kumbaga ito siguro yung Sa contract. kick off. Para doon sa galing doon sa contract growing. Oo.
Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, makakaasa ang publiko ng magandang kalidad ng bigas sa mas murang halaga dahil ang lumang buffer ng NFA rice ay dumaan sa proseso ng sensory at lab test ng ahensya. Ito yung sinasabi na ibinenta na ng NFA. Yung mga Yung, mga luma na, lumang stock. Yun. Gayunman, pero nilinaw safe pa. Safe pa. Hindi na sa paboritong trader. Gayunman, nilinaw ni De Mesa na 10 kilo lamang ang maaaring bilhing murang bigas upang mas maraming kababayan mahihirap ang makinabang dito. Mag-ugnayan tayo sa mga lokal na pamahalaan para maabot natin yung mga pamilya na nangangailangan nito. Sinusiguro ng NFA, ng ating kagawaran, na magandang klase itong pinamamahagi. Matandaan natin, meron ngang na-interview, meron silang tendency na bumalik, magbalik-balik doon sa binibilan nila dahil ang sabi nga nila, maganda yung klase ng bigas. Hanggang 10 kilo lang para maraming makinabang. Yan po ang tinig ni spokesperson Arnel de Mesa ng Agriculture Department. At inuulit natin, hindi lang ho para sa mga 4-piece beneficiaries yan. Hindi. Masyado nang napagseselosan ang mga beneficiaryo ng 4-piece. Sila na nga yung binibigyan na lang ng pera, sila pa yung nabibigyan ng priority dito. Priority sa ganito. Kasama na ho dito ang mga senior citizen, PWDs, pati yung mga single parent. At pati yung mga nakatupis lang. Nakatupis? Kasi 4-piece. Yung 2-piece. So, baka may biglang magpunta ron, nakatupis. Pwede raw ho dito, sabi ni Katunying. Pero dapat, nakapaitaas, nakapambaba. 2-piece. Nakatupis? Ganon. Naging matagumpay at mabunga naman ang pagkikipagpupulong ng leader ng Kamara sa kanilang counterpart sa Japan. Galing pala sila ng Japan. Nangako sina House Speaker Martin Romualdez at Japanese Speaker Fukushiro Nakaga. Ito pala si Japanese Speaker, kumpachero. Fukushiro Nakaga na lalo pang papalakasin ang defense and security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan bukod sa pagpapalawig sa trilateral cooperation. Kinilala naman ni Speaker Romualdez ni Speaker Nakaga ang mabuting ugnayan at relasyon ng dalawang bansa na inaasahang magpapalakas sa iba't ibang larangan tulad ng defense and security. Samantala muling pinagtibay ng legislative body ng Pilipinas at ng Japan ang kanilang pangako na lalo pang palalakasin ang relasyon at kooperasyong pang-parlamento sa pamamagitan ng Japan-Philippines Parliamentary League. Susunod! Tito Boy! Nako, napakasaklap naman ito. Meron pong 1 taong gulang na sanggol ang nahulog sa balon. Nako. Yan po sa malalim Negros siguro Occidental. yung Malalim balon na na yan. balon. Kaya, Balong malalim. Balong malalim. Kaya nasawi yung bata. At bata din, 6 na bata na rescue mula sa sa mga kidnapper diyan sa Pasig. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:37. This time check is brought. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras. Nasa linya natin ang bagong NBI Director, si SPO4, na naging judge. Natatanda mo ba'y pelikula nito, kumbachero? Si SPO4 Jimmy Santiago. SWAT!
Oo, kaya pagka inasinta sa pagitan ng mata, pagitan ng mata. Kaya mula nung nauso yung mga hostage taker na tumutumba, natakot ng mga hostage yung mga kolokoy. Oo. Lalo pa Uy, andyan si Bong Revilla. Si Bong Revilla ang ano nun, di ba? Ang gumanap nun. Panood mo din. Si NBI Director Jimmy Santiago. Director, Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Cherry, Ka Tunying. Lagi ako nakikinig sa inyo. Maraming salamat po. Alam niyo po bang pambihira na kaming maka-interview na NBI Director? Ewan ko ba't yung mga NBI Director nitong mga nakaraan ayaw makipag-usap sa media. Hindi katulad dati, no? Kaya nga nung nalaman namin kay magpapa-interview, talaga namang na-excite po kami at congratulations and po. good luck na rin as NBI Director po, sir. Salamat po. Opo. Okay, narinig ko doon sa nung magsalita kayo doon sa mismong araw ng inyong pagsisimula, tututok kayo sa cybercrime, Director? Yes, actually, marching order ko, cybercrime, enhance forensic capability of the NBI, at saka yung clearance system. Tama po, sa tindi ng mga cyber related crimes ngayon. Tsaka ang nangyayari ho ang daming nagre-report, ang daming nangyayari at ang daming nagrereklamo at puro reklamo at puro report na lang pero ang nangyayari. wala pong resolution o wala po kaming nababalitaan before you came over na mga nare-resolve na kaso. Yun nga po, yung mga complainants na nakapag-file na ng complaint sa amin, sabi ko, anuhin nyo, trabahuhin nyo yan. At saka ngayon po, magiging proactive ang aming ang NBI. Noong dati po, kung nag-aantay kami ng complainant, ngayon po kami hahanap ng trabaho. Ayun. Nako. Yan po talaga ang kailangan. I will hire a IT expert, lalo na yung mga bata magagaling magpipindot mag-hire kami ng ganyan at kami ang hahanap. Tama po. For example sir, yung kunyari kami naghahanap ako ng nagbebenta ng anak. Kami na hahanap noon, tapos tatrabahuin namin. Yun na nga ho, ang butit nabanggit nyo na dahil yan nga yung nasa isip din namin ni Kumbachero. Yung sabi nyo, mahusay magpipipindot. Yung mga hacker. Yun ang mga sa halip na kung ano-anong hinahack nila diyan, yun ang di ba yung mga dating sumikat na mga hacker dito sa atin yung love virus. I love you virus. Kanya ng hinire yan ng FBI. Di ba? Yes, Mukhang kailangan kayong mag-paskil diyan for hire. Wanted hackers. Hindi. Nakalagay sa amin IT expert. Pangit nga naman meron po kayong nahuli. Baka mag-discontrol tayo ng publiko Meron po kayong nahuli noong isang araw, 3 di umano'y hackers ng mga government website. Nakasuhan na po ba itong mga to? Na-file na po yan, na-inquest na po yan. Pero Sabado at Linggo po kasi hindi ko pa alam yung final resolution ng inquest fiscal. Pero malamang po ma-file na po yan by this time sa korte. Kaya po binanggit ko yun, Director, dahil to your credit, ito po yung first time sa pagkakaalala namin na meron pong solid na naaresto po ang gobyerno na related sa hacking. Kaya kayo lang pala iniintay dyan. Nataon lang po yun. Nataon. Ito po, ang yearly budget ng Cybercrime Division ng NBI, approximately 30 million lang pala. Ang liit. Totoo ba? Totoo bang 30 million lang, Director?
Ay, hindi ko pa na i-check. hindi ko pa na I-check Hindi nyo nyo pa yan. na-check. Alam nyo kung hindi ba... ko pa na-tackle yun sa kanila. Opo, Oo, opo. please po, Pero itakil may ninyo. budget. Oo, may budget po kami, may budget. Opo, kaya po ganun ang premise ng aming pagtatanong sapagkat kami ni Jerry Kumbachero lagi po naming inuusisa itong mga problema natin sa cyber security. Alam po ba niyo kung magkano budget ng DICT, yung CICC ng DICT, yung cybercrime investigation ng DICT? 500 million. Kayo 30 million lang, sila 500 million. Wala man lang kaming naalalamang nasusupil ng mga cyber crimes o kaya mga hackers nitong CICC. Kaya talo po kayo Wala kayong pera, 30 million lang pala pera nyo dyan Yes, soon po makikipag-meet kami sa DICT para magko-collaborate kami sa aming trabaho. Mainam mo siguro. Baka pwede siguro sabihin nyo na pengi naman ang budget nyo. Oo, pengi na lang ako. Wala pera nyo. Hindi mo ginagamit Puro lang kayo monitoring. Puro... Ang dami kasing kailangan bilhin na equipment. At sinusuportahan namin, Director, ang trabaho ng NBI. Alam namin andyan yan, kayo talaga ang dapat na umaaksyon dyan. Yung hindi lang monitoring, hindi lang reporting, hindi lang paglilista ng mga incidents ng cybercrime, kundi manghuhuli mismo. Opo, at I see to it na ang billing ko hindi lamang for purposes na nakakomply kami sa requirement namin na may nahuli, imo-monitor ko po hanggang conviction. Ayun, Being a former judge, walang bulahan, kailangan hanggang conviction. Bakit nadamay si Art Samaniego diyan sa mga hinahuli ninyo? Yun po, during the course of investigation, nagbigay ng extrajudicial confession yung mga akusado. Lahat sila? At ini-implicate nga po siya. Ngayon, alam naman natin, extrajudicial confession. Later, magre-recant yan, di ba? Makakauwi. Kaya ang ginawa ko, over ng video ang process, assisted by counsel, yung talagang dikahon. Tapos, during the presentation sa press, nagtanong yung isang reporter, parang sa inyo yatang reporter, pwede bang ma-interview? Binigay ko. In the presence of our media men, siya nagsabi mismo, so hindi nanggaling sa bunganga namin. Kaya sabi ko nga sa mga reporters, ayan, nakita ninyo, sa harap ninyo, walang nakatutok na baril, hindi siya tinotorture. Siya ang nagkikwento sa inyo kung sino involved. So ano po? Kaya wala pong yung kwento ba, yung kaya sabi na set up, wala po yun. So based po sa kanila pong statement at sabi nyo nga extrajudicial confession, ano po ang gagawin ninyo kay Art Samaniego? We have prepared a subpoena for him to explain bakit siya na-implicate na gano'n. Siyempre, due process pa rin po tayo. Naman parehas ang mga tao ngayon sa akin, ma-insure sila na parehas kayo. Gagawin ko, may due process po. On the merit lahat. Nagulat lang kami dahil ito si Art Samaniego kasama natin sa pagtataguyod ng malinis at maayos na information technology dito sa atin at katuwang pa nga siya ng mga government agencies, IT-related government agencies, Director Opo. Yun nga, nalulungkot din po ako doon. Kaya nga sabi ko, ayusin niyo yung investigation. Ayoko nung mapupulaan tayo. Tapos kaibigan natin ng mga media. Si Samaniego ay part ng media yan. Ayoko nang may makaaway na ganyan kung ganyan. Yun po, totoo po yan. Opo. Ito po bang tatlong ito ay may iba pang total umami na sila dito sa specific case na to? Meron ba matagal na ba nilang ginagawa yung hacking na yan? Meron po. Actually, sige sabihin ko po,
may follow-up pa po kami. May follow-up pa po. Kaya nga hindi pa pinapakita, pati yung, nakita nyo, pati yung mga investigator ko ayaw magpakita ng mukha. Yung, kasi, continuously, tutuloy po namin ang investigation. May mga kasama pa ho itong tatlong ito? Oo. Iniimbestigahan pa ho ng ating cybercrime unit. Ano po ang kanila dyan? Meron ba silang pakinabang dyan? Nakakapera ba sila dyan? Sa pangahak sa nila? pangahak nila? Ang initial na narinig ko lang sa kanila, parang para daw sa content ni alam mo, hindi din ako teki, no? Para sa content yung gano'n. Sige, imbestigahan niyo yan mabuti. Para lang sa content? Parang tama kayo, kailangan imbestigahan pang mabuti yan. At kung may mga kasabwat pa. Kailangan ng malalim talagang investigasyon. At kung hindi naman ganun kalaki ang baka kung talagang mahuhusay ang mga yan, Director, mula sa pagiging kalaban ng gobyerno, magamit sila ng gobyerno sa mga tunay na kalaban. Ano po? Eksakto, sir. Eksakto. We are studying that. Opo. We are considering that. Opo. Kayo ba nagpa-practice pa ng shooting? Sharp shooter pa ba si SPO4? Judge Jimmy Santiago. Naging tinyente siya bago mag-retire. Masikat siya sa SPO4. Paminsan-minsan, actually, yung judge pa ako, hanggang ngayon, continuing, ako nagtuturo ng PST, Personal Security Training sa judges. Pero program na gano'n ng Supreme Court natin. Opo. So, asintado pa rin pala kayo, sir? Praktisado pa rin. Praktisado pa rin. Nagagalak po kami. Kayo po ang nandyan at I'm sure ang NBI po ay makakarating sa kanyang kaningningan during your stint po. Maraming salamat po, Your Honor, Judge, po, Director. Mabuti. Ngayon? Friday at hindi ako busy. Thank you po. Salamat po. Thank you. NBI Director Jimmy Santiago. ACS Balita. Isang taong gulang na lalaking sanggol ang nasawihin ng mahulog sa isang malalim na balon sa Himamaylan City, Negros Occidental. Ayon kay Colonel Anthony Grande, hepe ng pulisya doon, natagpuan ng baby boy na wala ng buhay habang lumulutang ang katawan sa balon 1 oras matapos itong mawala. Sa investigasyon, sinabihan ng ina ng biktima ang 12 anyos na anak na lalaki na bantayan ng kapatid habang nag-aagahan sila ng asawa. Ang bata ay naglalaro sa labas ng bahay nang iwanan ng mag-asawa sa pangalaga ng kanilang panganay. Gayunman, umalis ang 12 anyos na bata at nagpunta sa kapitbahay para makipaglaro sa kaibigan at iniwan ang kapatid. Sa teorya ng pulisya, posibleng lumabas at gumapang ang sanggol hanggang makarating sa balon na ang layo sa bahay ay nasa 6 na metro lamang. 6 na batang minor de edad naman na residente ng Barangay Rosario sa Pasig ang na-rescue habang arestado ang 2 kidnapper na sakay ng taxi. Ang mga sospek na inilarawang nasa 45 anyos na taxi driver at kasabwat na isang 47 anyos ay kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 7610 Special Protection of Children Against Child Abuse. Isa sa sospek ang sinasabing kapitbahay pa ng biktima sa Pasig. Ayon kay NCRPO Director Jose Melencio Nartates, nagsagawa ng Oplan Sita sa West Bank Road ang Pasig City Police nang mapansin na nag-iiyakan ang mga batang sakay ng taxi. Ayun. Alas 11 ng gabi noong Biyernes. Kwento ng mga bata, niyaya sila ng 2 suspect na ibibili sila ng milk tea kaya sila sumama. Sinabi ni Nartates na may mga nagpa-blatter na rin sa Pasig Police kaugnay sa ganitong kaso ng kidnapping. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitos por 2 sa DZRH. Flash Report. Flash
Nako, aksidente! Diyan sa Pasig, isang truck daw po ang bumangga, sumampa sa Center Island. Nako po. Diyan sa may Ortigas Avenue sa Pasig. Nako, traffic ang idudulot niyan. Sigurado. Antabayan na ng mga follow-up report mula sa ating mga RH reporters. Flash Report. Flash Report! Sa mga taga Delpan, sa Delpan, Maynila, andyan Ayan. po ang ating Malakas agent, X44. Ayan. Si Sherwin Alfaro, kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at ang inyong mga Delpan. telebisyon. Ay, marami dyan. Sa ilalim ng Delpan Bridge. Sa ilalim ng tulay. Oo, maraming Oo. nakikinig sa atin dyan. Oo, tsaka yung mga nangaharang ng mga truck dyan. Malakasan na ninyo ang inyong mga... Yung mga sumasampa sa truck. mga sumasampa dyan, lakasan ang inyong mga radyo at andyan, mamimigay ng pera ang ating Malakas agent. Sandali po lamang. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 24 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas, hindi magsisimula ng digmaan sa West Philippine Sea, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. VP Inday Sara, friendly pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ilang pangalan lumutang bilang kapalit ni VP Sara sa Department of Education. Technology editor ng Manila Bulletin, Art Samaniego, ipapatawag ng NBI sa issue ng hacking. Huling kaso ni dating Senador Laila de Lima na may kaugnayan sa illegal drugs, didesisyonan ng Muntinlupa RTC ngayon. Kailan? Ngayon! Nako, bad news! Halos 2 pisong oil price hike, kasado na bukas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:10 ang ating oras. Nakikita ko ng mga mala condominium na tirahan ng mga taga Delpan dyan sa Maynila. Meron din bang mga Radio Gaga, RH Gaga dyan sa lugar na yan? Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, ka Jerry, ka Anthony, dito sa Delpan, 365 days ay tuloy-tuloy yung bataan. Di ba sa ilang lugar lang yung bata dyan sa San Juan. Dito sa, dahil piyesta rin ng Maynila, itong Delpan, basang-basa palagi ang kalsada. Ha? Bakit? Dahil, Bakit?
Dahil dito na rin sila naliligo, naglalaba, at yun. Wala ko, umuulan eh. Ayan, dito na ginagawa kasi Ayun, wala na laba-lababo. Diretso na kagad dito sa daan. At unang nahuli natin na nakikinig sa DZRH, etong ano ginagawa mo tayo? Naglalaba, nagwa-washing machine. Aba. Washing machine. Ang mga wina-washing machine na feeding bottle. Ayan, no? Supon. O, di ba sa nakakitang wina-washing machine mga supon? Ha? Dito lang yan. Ito, yung gamit, minamano-mano. Ayan. Yan, hand wash ang tawag yan. Hand wash. Kapag mga delikadong damit mo, hand wash lang. Huwag mong ipapa-washing machine. Natatapos na pala mag-washing machine. Natatapos na lang pa mag-washing machine. Ang pangalan mo, te? Anita Sardido. Anita. Sardido, madaling araw pa lang nakatutok na daw sa DZRH. Aba, ako syempre, nabangan ko. At sino paborito mong announcer sa DZRH? Siyempre si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. Meron kang 1,000 pesos. Yay! Alam mo nga naman, no? May pumapalakpak sa paligid. May mga punch, may mga punch. May mga punch si Ate Anita. Oh, taga anong unit kayo? Ground floor, second floor. Second floor po. Ayun. Third floor. Third floor. Ayan, condominium. Delpan condominium. Iba-ibang floor sila dito kasi iba-ibang level. Tignan mo naman, no? Ayan, may pataas talaga. Oh, yan, oo nga, no. Pataas ang pataas. Tapos ang labahan, dyan lang sa baba. Dito na lahat. Dito na rin yung hugasan. Dito na yung ligo. Magpapaligo. Dito rin yung Tapos, gustuhan nila. habang nakahintay, nagpaglalaba, Nakikinig. kwentuhan. Habang naglalaba, naguhugas, ay nandito sa baba, nagkikwentuhan at nakikinig ng balita. Ano bang radyo gamit niya dyan? Ay, asan ba yung radyo? Ayun. Ayun. Malakas Romere Peke Oo, ang lakas. Nasa kalsada na kami, Romere Peke pa. Bati mo naman ang happy fiesta ang mga taga Maynila. Hi, lahat ng Maynila. Happy Fiesta. Fiesta ba kayo dito sa Maynila? Fiesta na San Juan. Sakop na rin dito. Maiki-fiesta kami ng San Juan. Magaling talaga na si ating. Pwede maging kapitana. Makikibasa na rin sila kahit di naman nagbabasaan dito. Pwede rin. Ayun na, nagbasa na. Nagbasa na. Kita oh. Nagbasa na siya ng sarili. Naligo na oh. Naligo na. Yun na mismo. Sabuyan nyo si Sherwin. Sabuyan nyo. Ano pa naman ni iba na Alawi ngayon yan? Ano pa naman ni iba na Alawi? Diyan sa naliligo. Ayan. Ano daw ang sabon yung pampaligo? Powder. Sabong panlaba. Ang bira. Tama-tama dyan. Puputi siya dyan. Naku po. Hindi, sabi ko, Sherwin, ano pa naman sa kanya ni iba na Alawi? Wala. Talagang walang panama. Teka, umi-echo. Kahit nasa likod din sa ate, kitang-kita na yung hubog. Silhouette. Naka-silhouette. Teka, baka parental guidance tayo. MTRCB tayo. Okay, ibigay mo na ang iba pang mga ibibigay mo dyan, Sherwin. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH, baka kayang susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. RH number 6, Sherwin Bata para tuloy-tuloy sa pagbabalik na tuloy-tuloy. Atit lang inuna mo pa yung likuran. Tuloy-tuloy sa pagbabalik na tuloy-tuloy. Sama tayong Pilipino. Yung t-shirt. Bigyan mo yung t-shirt na si Ivana. Wala bang t-shirt? Bigyan mo yung t-shirt si Ivana. Grocery yan. Bigyan mo ng t-shirt. Eto na. Nakalimutan ko iabot yung grocery at saka t-shirt. Sabi sa'yo eh. Pati yung naliligo, bigyan mo rin ng t-shirt. Para meron siyang maisusuot pagkaligo. Okay, thank you, Sherwin Alfaro.
Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa unahing balita. 7:16 ng ating oras, magbabalik ang mga pangunahing balita. Bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi gagamit ang Pilipinas ng dahas, hindi mananakot o gagawa ng pinsala at pananakit sa sinuman sa gitna ng mataas na tensyon sa West Philippine Sea. Sa Talk to the Troops sa Western Command Headquarters, iginit ng Pangulo na hindi dapat ang Pilipinas ang magudyok ng digmaan dahil ang tanging hangarin lang natin ay makapagbigay ng mapayapa at maunlad na buhay ang mga Pilipino. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na ang paninindigan at pagiging kalmado ng administrasyon ay hindi dapat ituring na pagsuko dahil hindi tayo papasupil at magpapaapi sa kanino man. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Si Pangulong Bongbong Marcos. Pinawaran ng Pangulong Marcos ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan ang sundalong naputulan ng daliri sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Mismong ang Pangulo ang nagbigay ng pagkilala kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan. Pinarangalan din ng Pangulong Marcos ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi ang 79 na iba pa na mga sundalong kasama sa resupply mission. Sa kanyang talumpati, sinaluduhan ng Chief Executive ang 80 sundalo na matapang na dumipensa habang inaatake ng China Coast Guard. Ang ginawaan niya ng tropa noong June 17 ay sumasalamin sa conscious at deliberate choice ng Pilipinas na manatili sa landas ng kapayapaan. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. So as we award these medals, we remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na mananatili siyang friendly kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng pagbibitiw niya bilang Secretary ng Department of Education. Ayon kay Duterte, magkaibigan pa rin sila ng Pangulo sa personal level at ang pagbibitiw niya sa gabinete ay ginawa niya dahil sa tingin niya ay ito na ang mas makabubuti sa DepEd. Kinumpirma rin ni VP Sara na personal siyang nagtungo sa tanggapan ng Pangulo upang ibigay ang kanyang resignation sa DepEd na tinanggap naman ito at naging maganda naman ang pagtatapos ng kanilang pag-uusap. Samantala, deadma lang si VP Sara sa sasabihin o reaksyon ng publiko sa kanyang resignation na sarili niyang desisyon at hindi niya ikinonsulta ito sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumutang ang mga impormasyon sa posibleng pagtatalaga kay Senator Sani Angara bilang kalihim ng Department of Education kapalit na nagbitiw na si VP Inday Sara Duterte. Pero paglilinaw ng senador, walang kumakausap sa kanya para pamunuan ang ahensya. Pag-amin pa ni Angara, mahirap tanggihan sakaling si Pangulong Marcos mismo ang mag-alok sa kanya ng posisyon. Sa 2025, magtatapos ng ikalawang termino ni Angara sa Senado at wala pang kumpirmasyon kung tatakbo siya sa lokal na posisyon sa lalawigan ng Aurora. Samantala, bukod kay Angara, napaulat din ang posibilidad na maitalaga sa DepEd sina Marikina Representative Estela Kimbo at Trade Secretary dating UP President Alfredo Pascual.
Sa ibang balita, inihahanda na ang subpoena laban kay Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego na itinuturong utak ng pangahak sa ilang pribadong kumpanya at government websites. Ayon kay NBI Deputy Spokesperson Attorney Sean Michael Dangilan, nagugat ang subpoena sa extrajudicial confession ng isang naarestong suspect na nagturo kay Samaniego bilang mastermind ng pangahak. Nitong Biyernes, inaresto ng mga otoridad ang isang IT officer ng Manila Bulletin na umano'y nanghak sa mga website ng militar, National Security Council at ilang mga bangko. Pero giit ng suspect, ginawa lamang nilang utos ni Samaniego na siya umanong gumagamit ng nakukuhang impormasyon para sa kanyang column at sa social media platform. Pero namang itinanggi ito ni Art Samaniego. Target ng bagong talagang NBI Director na si Judge Jimmy Santiago na gawing proactive ang mga ahente ng kanyang ahensya. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Director Santiago na sila mismo ang hahanap ngayon ng dapat na trabaho kaysa sa maghintay lang ng magrereklamo. Partikular na tinukoy ni Santiago ang mga bagay na dapat na imbestigahan ng kanilang Cybercrime Division. Ngayon po kami hahanap ng trabaho. We will hire IT expert, lalo na yung mga bata. Bata magagaling. Magpipindot eh. Mag-hire kami ng ganyan at kami ang hahanap. Example sir, yung kunyari, kami naghahanap ako ng nagbebenta ng anak. Kami na hahanap nun. Tapos tatrabahuin namin. Ang tinig ni NBI Director Jimmy Asentado Santiago. Kaya sa mga hackers dyan, mag-apply na kayo sa NBI. Kaysa sa kayo ang hinahanting, magiging bahagi na kayo ng mga nanghahanting. Inaasahan ngayong araw na ilalabas ng Muntinlupa Muntinlupa Regional Trial Court ang desisyon tungkol sa inihaing petition to demurrer of evidence ng kampo ni dating Senador Laila de Lima. Kaugnay ito sa kawalan ng sapat na ebidensya sa huling kasong isinampa ng nakarang administrasyon laban sa dating senadora tungkol sa illegal drugs. Ayon kay Attorney Bonnie Tacardon, Legal Counsel de Lima, kung aaprobahan ng RTC, Muntinlupa RTC Judge Hener Gito ang petisyon, idideklarang dismiss na ang kaso laban dito. Ibig sabihin, bigo ang prosecution na mapatunayang guilty ang dating senadora at lahat ng akusado ay pinawalang sala. At sa atin naman, bad news. Kasado na bukas ang panibagong big-time oil price hike. Naku po. Ano pa hinihintay nyo mga motorista? Kung meron pa kayong natitirang konting pera dyan, magpakarga na kayo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, halos 2 piso ang itataas sa presyo ng diesel at gasolina habang 1.10 kada litro sa kerosene. Kabilang po sa dahilan ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis ay ang pagsipa ng demand sa krudo at patuloy na tensyon sa ilang bansa sa gitnang silangan. Susunod! Dito po! May update tayo kay Mayor Alice Guo. Nagtataka kayo, wala na bang balita? Kay Mayora? Meron pa rin. At ganun din kay dating Congressman Arnie Teves, nalaya na pala. Laya na dyan sa Timor-Leste. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alam mo ba? Total 7:29 na pala ng umaga na ngayong araw na to medyo hectic yung schedule natin. Pagkatapos itong 2x2 kailangan kong dumaan sa bangko at may aasikasuhin sa ating negosyo. Baka naman mahaba ang pilang abutan mo niyan, kumbatsero. Yan ang pangkaraniwang eksena sa bangko no? Buti na lang, kumbatsero, at sa BDO pwede kang mag-schedule ng appointment online bago pumunta sa branch. Really? Yeah. Paano yan, kumbatsero? Medyo bago sa pandinig ko yan. Ganito yan. You are talking to the right person. Simple lang. Magpunta lang sa www.bdo.com.ph. I-click ang branch tab. Mag-book ng branch visit kung anong oras mo gusto. At piliin yung transaction na gagawin. Kapag nakaregister ka na, makatatanggap ka ng QR code. QR code. Familiar naman tayo doon. Tapos,
scan mo pagdating sa branch para automatic ka nang nakapila. Ayun, Ganun, ganun pala yun, kumbachero. Oo. So, hindi ka na pala ganong matatagalan. Naman, kaya kung gusto mong maging hassle-free at i-maximize ang inyong oras, ano ba hinihintay nyo? Book na! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. 7:36 ang ating oras. Pasadahan muna natin ang ating mga RH reporters. Metro Manila ngayon. Silipin natin ang Wata Wata Festival sa San Juan. Meron bang nababasa? RH52, Edniel Parosa. Kami na Jel! Jerry at Anthony, basang-basa na tayo. Nako! Mario Joseph. Sa paligid ito ng pinaglabanan siya ay sumuksod ng Sunuan matapos layang minuto lamang umarangkada na officially ang 2024 version nitong Wata Wata Festival na para sa ating mga kababayan Katoliko ay komenorasyon ng pagdignid kay Jesu Cristo sa magitan of course ni San Juan Bautista. Espesyal yung kanilang paghahanda o yung kanilang selebrasyon ngayong taon dahil para doon sa Catholic message ay for the first time officially tatawagin ng Basang-basa na si Edniel. Ayan na. Official ng gagawing Edniel. Ano ba yung mga gamit? Ano ba yung gamit nila diyan? Water cannon yata yan ah. Water cannon. Medyo natutrauma pa ako sa water cannon. Actually, pero tampok dito sa Wata-Wata ngayon, Jared Anthony, maliban doon sa Catholic message, ay yung pinatipid o yung pinatipid na mas kaunting tubig na gamitin ng San Juan LGU. From more than 50 trucks ng pumbero, ay 3 trucks na lamang yung kanilang gagamitin. Pero, kagaya dito sa aking likuran, yung mga residente, kanya-kanya sila ng diskarte. Bahala sila kung ilang tubig yung kanilang gagamitin. Happy Fiesta! Babate! Happy Fiesta! Tawan! Yan mga residente rito sa paligid ng pinaglabanan slide. Kanina pa tayo rito sa mga baso. Nakikita nyo, sa found sa kanilang likuran. Yan ay mga lokal na bumbero, mga volunteers, kanya-kanyang host. Bawat residente, kanya-kanyang water gun, ginagamit sa pambasahan. Dito ngayon, ayan ako. So, ang mensahe ng Mayor Francis Zamora magtipid itong mga residente niya. Ayan, bumabati sa isa likod. Ay, sa likod mo. Ayan. Rabate. Anthony Cabrera, Hello! Very energetic natin ang kababayan dito. Happy Fiesta sa iyo lahat. Ayun, magpapalit tayo dahil diretso tayo sa iba natin mga lakad sa iyong umaga. Pero napakasaya ng mga residente rito. Sulusod ng Sunuan. Pinalitas na rin sa ating pinaroroonan para sa kaunahan sa Pilipinas Season 8. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Basang-basa na si Sherwin. Hanggang saan na kaya ang pagkaba... Si Edniel. Hanggang saan na kaya... Yung nabasa, yung pinanonood ni Sherwin kanina, naligo. Oo nga pala. Hanggang saan na kaya ang basa kay Edniel? Malamang hanggang punja. Sabi nga ni nanay, basang-basa punja mo. Basang-basa ang punja. Kung dyan sa San Juan ay sagana sa tubig, sa QC, mawawala ng tubig! Pampiran pati. Metro Manila ngayon. RH5 Val Gonzales. Kami Val. Jerry Tantory, simula mamayang alas 10 ng gabi ay 6 na oras na mawawala ng water supply ang ilang parte ng Barangay Valencia at Barangay Matantang Palarat dito sa Quezon City sa abisong inilabas ng Manila Water. Hanggang alas 4 na ng umaga bukas o mamayang madaling araw na babalik ang water supply sa ilang parte ng Barangay Valencia. Sabi ng Manila Water, ang pagkawala ng supply ng tubig ay dahil sa isasagawang line maintenance sa Granada Street Corner, N. Domingo Avenue, Quezon City. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Matandang Palara na mawawalan din ng water supply mamayang alas 10 hanggang alas 4 na ng madaling araw bukas, araw ng Martes.
Sabi ng water concessionaire, ito'y dahil naman sa gagawing interconnection sa Vista Real Classica at Delhi Corner Plymouth Street. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente na nakatira sa natanggit na mga Mawawalan kayo Saan ng daw? tubig. Saan daw yan? Yung huli mo sinabi. Vista Real. Yung gagawing kasing interconnection na Anthony ay sa Vista Real Classica at Delhi Corner Plymouth Street. Naku po. Ilang linggo daw mawawalan? Anim na oras. 6 na oras na naman Tinatakot pala mo ko eh. Tinatakot mo ko, Bal eh. Importante yung mga oras na yun dahil yun yung paghahanda ng ating mga kababayan doon sa pagpasok sa kanilang mga trabaho. Kaya naman, pinapayungan ng Manila Water ang mga residente na nakatira sa nabanggit na mga barangay na ngayon pa lamang ay mag-imbak na. Kailan uli yan mawawala ng tubig? Alas 10 mamayang gabi 10 hanggang alas p.m. 4 ng 10 p.m. to 4. Okay. Copy. Sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Jerry at Anthony. Maraming salamat sa iyo, Val Gonzales. Metro Manila ngayon. 7:41 ang ating oras. Pangunahing balita sa showbiz. 2 months. Sabi ni Boss Alan, 2 months daw walang tulo. Ay, Colonel Moy Pagaduan, na isa ring may tubig ba dyan? Na isa ring laki sa farm. Laki sa farm tong si Colonel Moy Pagaduan. Andyan daw siya sa Aulo Dam. Ayan, at tinitingnan ng water level. Water level. Mukhang mababaw pa rin na kahit nag-uulan na. Moy, Kahit umuulan na. Oo. Parang hindi pa rin ganun kalalim. Kulang pa talaga. Kulang pa hindi tubig. pa nasushoot sa mga dam ang mga ulan. Kulang pa. Di bale at tiyaga-tiyaga lang mga kababayan. Ay nga pala akong batsero, maganda tong tanong ni Boss Alan ha. Totoo daw ba na finaila na ng kaso ng human trafficking case si Mayor Alice Go? Totoo bang finaila ng human trafficking? Non-bailable yun eh. Wala pa, hindi pa. Mukhang ano ba pinrest ko ng paok nung Friday? Mukhang inire-ready pa lang. Hindi pa na-file. Ang latest ay siya itinanggal sa NPC, sa partido. Nationalist People's Coalition. And then ang tanong natin, ito valid question to ha. Kung ang raid ay ginawa nung March 2024, March 2024, April, May, June, 3 months? 3 months tapos ngayon lang pa-file ng kaso si Alice Go na ano ba 'yun? Nahirapan ba silang magkalap ng ebidensya o afterthought o ano bang dapat ganun, siguro magpaliwanag ang paok dito. Hindi ba normally kapag mayroong raid na ginawa, kinabukasan nga pa-filean muna ng kaso yan eh. Oo. Di ba? Kaya lang, nasa napakalawak nung mukhang kinumpleto muna nilang masilip yung buong complex. Yung buong complex. Oo. Ilang building yun? 40 plus? Hindi. Iba naman to. Sa Porac na may sinasabi sa Porac. mo. Dito, marami din to eh. Malaki rin to para siyang mall. Oo. Para siyang mall. Yung, sa bagay, hindi pa natin pareho nakikita. Pero may McDo daw dyan eh. May McDo dyan sa complex na yan. Kaya ang tanong natin kay Yusek Gilbert Cruz, kay General Pogi Gilbert Cruz, kailangan ba talagang umabot ng mahigit 3 buwan bago nyo isampa ang kaso o ganun ba katagal ang pag-iipon ng ebidensya para dito? Yun lang ang magandang tanong yan. Pero dyan daw po sa Mandaluyong ay meron palang activity ngayon ding araw na ito. Meron. Simula ngayong alas 8, Lab for All program. Ayan. Dyan daw po sa Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium. Andyan si Mayor Ben Abalos, si Vice Mayor Menchi. Si Secretary. Andyan ba? Si Secretary Benhur Abalos. Putok ni... yung ang galing artista na pala ito si Secretary Benhur Abalos. Ito yung mga clips nung sa Black Rider. Sa GMA. Ang action star eh. No? Kaya pala nakita natin ang bubugbog ng boksingero to.
Si Secretary Ben-Hur. Andun din pala si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan yung programa niya, yung Love for All. Ayan. Kaya nga, ano ba yung Love for All program? Parang love ya. Love yun. Love. Love. Parang ganun yun eh. Kaya nga, anong laman nun? Tulong, medical mission. Yun, ang importante. Medical mission. Bernard, yun ang ilagay natin. May para puntahan ng mga tao. May mga kanyan, mga tulong, may mga tulong sa may mga kandin, mga may sakit, may mga sakit. Ayan. Yun. Basically, sa mga medical mission. Tuli, meron bang Operation Tuli doon? Meron, hindi ba doon sa Boss Alan, yung Saan ba yun? Negros ba yun? Sa yung pinakamatandang nagpatuli. Binigyan ng pera. 24 anyos, tinuli. Binigyan siya ng 10,000 dahil pumayag siyang magpatuli. Pinakamatandang nagpatuli. Gusto mo ba yun? 10,000? Puso ko yung Parang andito ang dami yatang Lito at Chense nagdatingan ngayon dito. Marami tayong mga bisita ngayon. Ayan diyan sa mga taga Mandaluyong, puntahan ninyo yan simula yan ng alas 8. Love for All program diyan sa Mandaluyong College of Science and Technology. Eto na. Medical services, marami pala to. Medical services at merong mga free x-rays. May consultation, basically mga tungkol sa kalusugan to, kumbatsero. Ayos. Eto na. Yun palang Pride March na ginanap nung Sabado diyan sa Circle. Ano raw? Binaboy daw ng mga fans. Ganon. Ng pop group. Paano binaboy? Dahil hindi na natuloy yung kasi kinancel na yung concert dahil ulan ng ulan hatid mo nga yan. Showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mapatawad ng grupo ng LGBTQIA, ang grupo nitong Blooms o ang fans ng BINI, ng sikat na girls group, na kung saan ay dahil sa ulan at posibleng may masamang mangyari ay sinikap nga at sinabi ng LGBTQIA+ na wag na munang ituloy ang pagkanta nila Vice Ganda at ng BINI na controversial ngayon. Galit na galit ang mga BINI dun sa mga organizer. Bakit daw hindi itinuloy ang pagkanta? Pero sabi ng banda ay higit naman na nagagalit ang mga LGBTQIA dahil sinugod nga ng mga fans ang nasabing pagtitipon na kung saan ay para ito sa mga gays, sa aming mga bading na nagsusulong ng Sogovilles at ng kanilang mga hinaing. Ang sabi ng LGBTQIA, nagpunta lang daw doon ang mga fans ng BINI para lang manood ng concert at hindi para makiisa sa kanilang mga ipinaglalaban. Well, napakabastos daw ng mga fans na itong BINI na tulad sa ginawa nito sa Independence Day concert sa Luneta ay nagwawala din daw ang mga ito. Kaya may pagkabastos daw talaga ang grupo ng mga fans nitong si BINI. Masyado silang agresibo. Kaya nga sabi nila, sana nga daw sa mga ganyang concert ay wag nang iimbitahan pa next year ang BINI dahil nawawala daw yung pananaw o yung ipinaglalaban ng mga LGBTQIA at sa halip nagiging concert na lang mismo at nawawala na doon yung kanilang adhikain para kaya nga yata marami nagpuntahan dahil sa BINI. Dahil sa BINI, hindi dahil sa gusto nilang suportahan ang LGBTQIA+. Iyon ang nakakaloka. Baka naman yung group mismo ay sumusuporta rin yung BINI kaya sila pumayag na mag-concert. Doon, although talaga namang sumusuporta sila. Sumusuporta sila. Kaya lang ang kanilang mga fans nagpunta doon para manood lang at hindi para sumuporta. Ganon ang nangyari doon. So parang talagang nagsiksikan yung mga tao doon, yung mga fans doon, yung mga LGBTQIA at hindi na napansin yung ibang mga bading na nag-import doon na nagbihis at umulan ang lakas ng ulan. At ito pa ang problema
sinisisi sa LGBTQIA+ ang malalang trapiko na nangyari diyan sa Quezon City sa circle noong Saturday. So, nakakalungkot dahil hindi naman natin ginusto ang umulan at hindi rin naman natin ginusto na matigil yung concert. Pero karamihan sa mga fans ng Bini ay nagwawala. Nagpunta ka ba, Morley? Hindi ako nakapunta dyan. Dahil ang hirap pumunta dyan pag wala kang sasakyan. Talaga. Tsaka ano pa nang noon, tanghali pa lang, ang traffic na. Maraming tao daw. Ang haba ng pila doon hanggang sa East Avenue nakapila para bumaba doon sa yung sa tunnel sa harap ng City Hall para makatawid. Para makatawid. Ang hirap daw talaga. Matindi rin ang hirap ng mga fans at mga supporters na nagpunta ron. At ang hirap ng mga ginawa ng mabading. Marami akong kaibigan na naka-heels pa doon. Naka-costume sila. Oo, nakadar na. Lalo na si Dindi. Mahirap nga yun. Oo, nakadar na mga naka-heels. So, hirap na hirap sila. Tapos, hulas ang mga makeup nila. Naku po, talaga. Hulas. Tawis, sa init, tapos biglang umulan. Oo, dapat nga ako a-attend. Kaya lang, syempre, sa sobrang init, masyonda na tayo. Hindi na natin kaya yan. Yun na. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu. Thank you, Morley! Napaalala ni Kuya Obet Imperio, hindi daw sa Negros, sa Lapu-Lapu City daw pala. Yung nagpatuli. Ilan? 26 anyos? 26 years old. Napilit. Nagka-gismil naman siya. Nagpatuli siya, pero katakot-takot yata itakang. Kung si Greg kaya Greg, gusto mo ng gismil? Ito, 20 mil pa kung gusto mong umulit. Sa ibang balita, approve na sa PhilHealth Board ang hirit ni House Speaker Martin Romualdez na dagdagan ang tulong pinansyal ng ahensya para sa pagpapadialysis ng mga diabetic patient sa buong bansa. Good news ito. Dahil dito itataas na hanggang 4,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth mula sa dating 2,600 pesos lang per session. Ito'y para maisama ang injection at ibang gamot na posibleng hiwalay na i-claim ng pasyente. Plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT na kasuhan ang ilang telecoms companies at kanilang free agents. Kaugnay ito ng libu-libong hindi rehistradong SIM card na nagagamit ng organized crime syndicates. Ayon sa ICC, nagagawa ng mga sindikato na magpadala ng mga text message sa pamamagitan ng delikadong links para makapang-scam. Tuluyan nyo na, wag puro plano si ICC. Puro plano. Kasuhan nyo na. Kinumpirma ng Department of Justice na laya na sa house arrest sa Timor Leste si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, nakatanggap sila ng notification mula sa Central Authority ng Timor Leste. Pero tiniyak nito na ang security forces na binabantayan pa rin ang puganting si Teves na dapat manatili lamang sa naturang lugar. Sa sports, nasa France na ang ilang atletang Pinoy para sa kanilang isang buwang pag-iensayo sa Paris Olympics. Kabilang po ang magiging flag bearers ng Team Pilipinas na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam at kapwa boxers na sina Herjibak Yadan at Ira Villegas. Kasama rin po sa delegasyon sina Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino at Paris Olympics Chef de Mission John Vic Remulla. Nasa 15 atletang Pinoy ang nakaselyo ng ticket para makapaglaro sa Paris Games na magbubukas sa July 26. Ay. Siguro naman nakita na ninyo kung saan may mga tulo sa inyong mga bubong ngayong medyo paulan-ulan na, ha? Tama, buti nilang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Ayan, para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na! Uy, magandang umaga sa mga taga Zambales, Kong Doming Mariano. Magandang morning. Narito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe with your family o barkada.
Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na napapababa sa fuel consumption. Lalo ngayon, ang taas ng gasolina. Bukas, tataas na naman. Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron ditong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Ayan, kaya naman kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. 5 minuto na lang, alas 8 na. Number 1. Si Mami at si Anthony Tabetos sa Ayan, tabayanan nyo po ang follow-up report ng ating RH reporter na si Edwin Duque. Diyan sa kababayan nating nasunugan, diyan sa Marilao, na kasamang nasunog, yung pinakaipon-ipon nilang pera, pampagamot doon sa anak niyang may sakit na leukemia. May follow-up po dyan ang ating RH reporter na si Edwin Duque. Si PCSO General Manager Mel Robles naman ay meron daw siyang kinagagalak na sabihin sa publiko. May picture ba tayo dyan, Yuel? Sumisigaw daw si GM Mel Robles ng magpayong nga kayo! Magpayong nga kayo! Ngayong panahon daw po ng tagulan. May picture ba tayo? Asa yung picture? Ay, Ito po, at may message po si... nasa harap po si First Lady Lisa Marcos, katabi si Secretary Acosar, tsaka si Speaker Martin Romualdez. Umuulan. Umulan bigla eh. Nasa likod, ang nakapolo shirt na white na si GM Mel Robles at may hawak na payong at pinapayungan yung mga nasa harap niya na si First Lady at saka si Secretary Acosar. Kaya sinabi po niya, ikinararangal kong maging tagapayong ni Secretary Jerry Acosar. Magpayong nga kayo! Magpayong nga kayo! Marunong din. Kahit sino namang gentleman na may payong ka naman. May payong. Tapos makikita mo, mababasa yung mga kasamahan mong lalo na mga guest. Diba? Special guest. Lalo't babae. Lalo't babae. Ay, papayungan.